ni Moises. So ayan, sabi dun sa verse, then Moses gave an order that they send to the world throughout the camp. No man and woman is make anything else an offering to the sanctuary. And so the people were restrained from bringing more because they were already had more than enough to work. So ayun po. So ano pong pinapakita sa atin nun, no? Sabi doon sa story po, more than enough na po yung binigay nila. Kasi sobrang love nila or meron silang heart for the Lord, no? So yun po, no? Yung heart po natin sa story, we give more than enough. So ang Lord hindi po naka-base lang kung magkano yung kaya nating ibigay sa kanila. So katulad po sa story, hindi lang naman gold or yung mga material na mga bagay yung meron silang ibinigay. Yung mga worker po, yung oras, ibinigay din po nila. So ano pong importance nun, no? Ang tinitignan po kasi ni Lord sa atin kapag tayo po yung nagbibigay is yung heart natin. Kung nagbibigay man po tayo ng alanganin kay Lord, so hindi rin siya acceptable, no? Same with yung oras po natin sa mga ministry natin. Pag binibigay po natin siya full-hearted, yun po ang tinitignan sa atin nila, no? Iba-iba po tayo ng way kung paano tayo nagbibigay ng offering. Pero lagi po natin tandaan na dapat kapag nagbibigay tayo, bukal sa puso natin at tandaan natin yung reason kung bakit po tayo nagbibigay. Kasi dapat out of love pa rin po yun sa ating Panginoon. So, ayun lang po. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin this Sunday, Lord God. I pray na ingatan mo ang bawat isa, Lord God. Ikaw po ang mag-bless sa heart ng bawat isa sa amin na nagbibigay, Panginoon, ng offering namin sa inyo, Panginoon. Tanggapin mo po ito, Panginoon, ng tapat sa inyong mga puso, Panginoon. Ang bawat isa ay lumago at matuto kami, Panginoon, na magbalik ng mga bagay na ibinibigay niyo po sa amin, Lord God. Pagkaingatan niyo po ang takbo ng buong service, Panginoon, sa preaching po, Panginoon, at sa message na i-deliver mo sa amin this afternoon, this morning, Lord God. I pray na magtanim ng seed ito sa bawat isa at tuluyan mag-grow sa puso namin, Lord God. We ask this in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Hindi, tama lang. Doon yun saan? Sa wire. Sana? Kagaya po ng munting exhortation po sa atin kanina, pag tayo po ay nagbibigay po tayo dahil mahal natin yung ating binibigyan. Sa umaga pong ito, sa pagkakataong ito, sa pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon, ibigay natin sa ating Diyos yung ating full attention. Amen po. Tayo po lahat ay lumukot na nalangin. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, isang magandang umaga po, Panginoon, na binigay niyo po sa bawat isa sa amin.
Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat sa katabi namin, Panginoon. Salamat sa lakas. Maging sa mga kakainin namin mamaya na ikaw po siyang magbibigay sa amin. Ganon din, Panginoon, sa iyo pong makapangyarihang salita sa umagang ito. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay nakaupo sa mga upuan na ito. Nasa secure na lugar na ito, maayos na lugar, at nakakapakinig ng iyong pangangaral, Panginoon. Dalangin po namin na kami mismo ay maging tapat sa pakikinig at pagsasabuhay ng iyong mga katuroan sa aming buhay. Sa ganun, Lord God, patuloy kaming maging kalugod-lugod sa iyong harapan, mamuhay bilang mga asin at ilaw sa mundo ito, Panginoon. Muli, O Diyos, dalangin po namin ang pagkilos po ng Banal na Espiritu sa puso ng bawat isa. Nabuksan niyo po ang aming mga isipan, babuksan niyo po ang aming mga puso, at maunawaan namin ang kapahayagan mo sa mga ito. Muli, Lord God, ikaw po ay aming minamahal at sinasamba. Ang buong atensyon namin ay ibibigay namin sa iyo sa pagkakataon ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samantalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin niyo po yung katabi niyo. Meron akong tanong bago tayo dumako sa ating title na pag-uusapan. Ano po ang katangian ng Diyos na alam niyo? O ano yung una nating naiisip kapag naririnig natin yung salitang Diyos? Ano ba ang Diyos sa atin? Karamihan po sa mga sagot, ang Diyos ay pag-ibig. Ano ba? Diyos ay mabuti. Ano ba? Mapagmahal at mapagpatawad. Ano ba? Mahabagin. No? Wala pong mali sa mga sagot na yun. Lahat yun ay totoo sa ating Diyos. No? Ang Diyos ay tunay na mahabagin. Siya ay mapagpatawad. Siya ay mabuti at walang sino man yung makakapagsabing hindi siya mapagmahal. Ngunit meron pong isang katangian ng Diyos na hindi kadalasan pinag-uusapan sa pulpito at sa mga churches. Na kapag ito po yung pinag-aaralan, pag ito yung paksa ng pangangaral, maraming tao yung hindi komportable at maraming tao yung hindi gustong makinig. At ang katangian po ng Diyos na yun ay ang puot ng Diyos. Ang Diyos po natin ay marunong mapuot. Marunong po siyang magalit. Maipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Roma, chapter 1. Medyo mahaba yung babasahin natin. Roma chapter 1, verse 18 to 32. Yung mga may Bible po, maipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 18 to 32. Yung wala pong Bible, pag wala po kayong Bible sa bahay, meron po tayo dyan sa likod. Pwede po tayong humingi. Bibigyan po namin kayo ng Bible. So sa mga wala po, makikinig lang po muna tayo. Chapter 1, verse 18 to 32. Medyo mahaba to. Nahahayag mula sa langit ng puot. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Nilalaturan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Nilalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman namin. Dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay ng pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay
kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, masusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan at suwail sa mga magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa gumagawa rin ng mga ito. Pinagpala ng Panginoon pagbasa po ng kanyang salita. Medyo masakit ang salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, mas gusto natin yung mundo na ang Diyos ay pag-ibig lang, ngunit walang kabanalan. Ang mga tao, gusto natin ang Diyos na nagpapatawad, mapagpatawad, merciful, ngunit ayaw natin ang Diyos na humahatol. Gusto natin ang Diyos na yumayakap sa makasalanan, pero ayaw natin ang Diyos na nagagalit sa kasalanan. Ngunit ang mga larawan po na yun ay larawan ng Diyos na hindi Diyos ng Biblia. Ang Diyos po ng kasulatan ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Although yun ay totoo, pero hindi lang po yun naiiwan doon. Ang Diyos po natin ay Diyos na banal at Diyos na banal ng katarungan. At dahil siya po ay banal, hindi siya maaaring maging walang pakialam sa kasalanan. Kasi kung para sa ating Panginoon, kung siya ay banal at para sa Kanya yung kasalanan, ayos lang, okay lang, hindi na siya magiging banal. Kung ang Diyos po natin ay tumitingin sa mga pang-aabuso, pagpatay, pagsisinungaling, idolatry, rebellion, na laban sa Kanya, ay parang okay lang sa Kanya. Kung ganun ang tingin niya po doon, hindi natin siya matatawag na matuwid na hukom. Sabi dito, ang puot ng Diyos ay hindi kabaliktaran ng Kanyang pag-ibig. Ito ay bunga po ng Kanyang kabanalan. Kung bakit ang Diyos ay marunong magalit, mapuot, ito po ay bunga ng Kanyang kabanalan. Dahil banal ang ating Diyos, kinamumuhian niya ang kasalanan. At dahil matuwid siya, kailangan niyang hatulan ng kasamaan. Dahil siya ay Diyos, hindi siya maaaring magkompromiso sa kasalanan. So, tingnan natin yung argumento ni Pablo sa kanyang sulat. Ibinigay po ni Pablo yung pangunahing tema ng aklat doon sa pinag-aralan natin last week. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Naalala nyo pa? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Naalala nyo? Yung last week topic natin. For I am not ashamed of the gospel. Ano pa sabi ni Pablo? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ang bawat sumasampalataya. Napakaganda pong pahayag ng salita ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos? Ang ebanghelyo po, ang gospel, nagliligtas ng tao. Ang ebanghelyo ang nagpapahayag ng katwiran ng Diyos. Pansinin niyo po yung susunod na verse, dun sa verse 17. Mabasahin natin ulit. Hindi ko hinihiga ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. And verse 17, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. And verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Pansinin niyo yung kasunod ng 16 and 17. Hindi niya po ipinaliwanag kung paano maliligtas ang tao, no? Paano naliligtas? Hindi niya rin siya dumiretso dun sa biyaya. Hindi siya dumiretso dun sa krus. Hindi niya ipinaliwanag yung justification by faith. Sa halip, pagkatapos niyang sabihin na ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas, bigla niya po sinabi na sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Nakakapagtaka na pagkatapos sabihin ni Pablo yung good news, tinalakay niya agad yung bad news.
Mga kapatid, pag hindi po natin pahahalagaan yung lunas kapag hindi natin alam kung gaano kalala yung sakit natin. Tama? Hindi ka inom ng gamot kung hindi mo alam na malala na yung sakit mo. Hindi mo hahanapin ng tagapagligtas kung hindi mo alam na ikaw ay nasa ilalim ng paghatol. Hindi ka magsisik ng Savior kung sa tingin mo hindi okay ka naman. No? Sabi dito, hindi magiging mahalaga ang biyaya ng Diyos kung hindi mo nakikita ang kanyang puot. Yung po ang importansya kaya natin pag-aaralan ang katangian ng Diyos kung bakit siya napupuot. At ito rin po yung gagawin sa atin ang salita ng Panginoon. So bago sabihin ni Pablo kung paano tayo iniligtas ng Diyos bilang makasalanan, ipapakita niya sa atin muna bakit kailangan ng tao ng kaligtasan. Bakit ba natin kailangan ng kaligtasan? May dahilan po kung bakit mula chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 ng Roma, ang pinag-uusapan ni Pablo puro kasalanan ng tao. Una, kasalanan ng mga Hintil. Pagkatapos, kasalanan ng mga Hudyo. At sa huli, chapter 3 verse 10, konklusyon niya ito, walang matuwid, wala kahit isa. Roma chapter 3 verse 23, sapagkat lahat ay makasalanan at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin po ni Pablo ay patunayan na lahat tayo ay nangangailangan ng Ebanghelyo. Kayo po ba, sa tingin nyo, nangangailangan po ba kayo ng Ebanghelyo, ng kaligtasan? Ayan ang layunin po ni Pablo na ituturo sa atin ang salita ng Diyos. Tingnan natin yung puot ng Diyos. Ano ba yung puot ng Diyos? Ano yung galit niya? So unang point, ang puot ng Diyos ay hindi emotional na pagkagalit. Tayong mga tao, pag nagagalit tayo, kapag nasasaktan yung pride natin, natatapakan yung pride natin, kapag hindi nasusunod yung gusto natin, nagagalit tayo, tama? Minsan naman nagagalit tayo kahit walang dahilan. Parang yung mga na. Ngunit ang puot po ng Diyos ay hindi ganun. Hindi siya kagaya ng tao kung paano siya magalit. Ang puot ng Diyos ay hindi pagkawala ng kontrol. Hindi siya padalos-dalos na emosyon. Hindi siya pagsabog ng damdamin. Ang puot ng Diyos ay ang kanyang banal, matuwid, at perpektong pagtutol sa lahat ng kasalanan. Kung bakit siya nagagalit, dahil siya ay banal, siya ay matuwid, at siya ay perpekto. So ang Diyos natin, hindi siya nagagalit dahil emotional lang siya. Nagagalit siya dahil banal siya. At ito po ang dahilan kung bakit ang puot ng Diyos ay hindi kailanman magiging mali. Ang puot ng Diyos ay laging banal, laging matuwid, at laging nakaayon sa kanyang karakter. Pansinin natin yung sinabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Hindi mahahayag pala, kundi nahahayag na. Ano pong ibig sabihin nun? Nasa present tense. No? Nahayag na, nahahayag na. Ibig sabihin nangyayari na. Hindi mangyayari pa lang. Pinapakita po nito ang isang patuloy na katotohanan. Hindi po, ang puot ng Diyos ay hindi po tumutukoy sa isang pangyayari lang sa hinaharap, kundi sa isang pagpapahayag na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Totoo po mga kapatid, merong darating na araw ng paghuhukom sa bawat isa sa atin. Ngunit ang sinasabi ni Pablo sa atin ngayon, ang salita ng Diyos, merong paraan kung paanong ipinapakita ng Diyos ang kanyang puot sa atin ngayon. At yun yung titignan natin. Paano ipinapahayag ng Diyos ang kanyang puot o galit ngayon? So, ang puot ng Diyos ngayon po, hindi pa to yung huling paghuhukom. Hindi pa to yung apoy ng impyerno. Ito ay isang kasalukuyang pagpapakita ng kanyang banal na pagkatakot. So, sasagutin natin, no? Paano ipinapahayag ng Diyos ang kanyang galit, ang kanyang puot ngayon? Sa pamamagitan ba ng kidlat? Sa pamamagitan ba ng mga lindol o salot? Sabi ho dito, ang isa sa pinaka nakakatakot na paraan ng pagpapahayag ng puot ng Diyos ay hindi ang pagpapadala ng apoy mula sa langit o ng lindol o ng salot, kundi ang ibigay ang makasalanan sa sarili niyang kasalanan. Pag hinayaan ka na ng Panginoon, yan po ang paghatol ng Diyos sa atin. Bakit ipinapahayag ng Diyos ang kanyang puot at paano niya ito ginagawa? Bakit nga ba ang Diyos ay napupuot? Una, ang puot ng Diyos ay nahahayag dahil
sinusupil ng tao ang katotohanan. Verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nakahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong pumipigil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. So ibinibigay sa atin ngayon ang salita ng Diyos yung dahilan kung bakit inihahayag ng Diyos ang kanyang puot sa atin ngayon. Hindi siya nagsimula dahil makasalanan ng tao. Totoo po yun dahil nagkasala ang tao. Pero mas malalim yung kanyang sinasabi. Ang ugat ng problema ng tao ay hindi lamang paggawa ng kasalanan. Ang ugat ay ang kanyang ugnayan sa katotohanan ng Diyos. At yung salitang ginamit doon, pinipigil o sinusupil ng tao ang katotohanan. Anong ibig sabihin po pag sinusupil ang katotohanan? Isipin niyo itong image na ito. Next po. Yung bola, no, dahil may hangin siya sa loob, pilit siyang nilulubog dun sa tubig. Anong tendency ng bola? Lulutang siya at lulutang. Kahit anong tigil mo, lulutang at lulutang. Ganon din po ang sangkatauhan. Yan po yung larawan ng sangkatauhan ngayon. Pilit nating inilulubog, pilit nating pinipigil ang katotohanan ng Diyos. Pero ito po ay nahahayag pa rin. Ibig sabihin po, lahat ng tao alam nila ang tungkol sa Diyos. Amen? Lahat ng tao may idea tungkol sa Diyos. Pero ayaw nilang tanggapin ang kanilang nalalaman. Hindi po kakulangan ng ebidensya ang problema. Ang problema yung puso ng tao. Ayaw nating kilalanin ng Diyos bilang Panginoon. Di ba, meron pa nga tayong paniniwala dati, okay lang kahit di ako magsimba, katabi ko lang lagi yan. No? Basta tatawag lang ako dyan. Panginoon naman yan, mabuti naman yan. Okay lang yan kahit hindi ako sumunod. Basta siya ang Diyos ko. No? Kung kikilalanin po natin ang Diyos, kailangan natin kilalanin ang ating kasalanan. At yun yung dahilan bakit ayaw ng tao tanggapin ang Diyos. Kasi pag tinanggap nila ang Panginoon, kailangan din nilang isuko yung mga kamalian nila. At ayaw nila yun. Ayaw natin nun. Kaya pilit nating sinusupi ang katotohanan. Kailangan po ng pagkilos ng Banal na Espiritu upang buksan ang puso, sarado sa katotohanan. Sabi sa verse 19, ipinahayag ito ng Diyos. Meaning to say po, hindi nagkulang ng ebidensya. Hindi nagkulang ng pagpapahayag ng Diyos. At makikita natin dito, laging ang Diyos ang unang kumikilos sa pagpapahayag ng kanyang sarili. Hindi siya nagsisimula sa kaalaman ng tao na naghahanap tungkol sa Diyos. Nagsisimula ito sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. At tinatawag ito na general revelation. Ibig sabihin po, may mga bagay tungkol sa Diyos na nakikita ng lahat ng tao sa pamamagitan ng creation. Tama? Bagamat hindi ito nakapagliligtas ng tao, ngunit sapat na makita ng tao yung creation, na makita niya na may Diyos, sapat na po yun para alisin yung dahilan ng tao sa harap ng Diyos. So hindi natin maaaring sabihin, no, sa araw ng pag-uukom na pagharap natin sa Panginoon, hindi ko alam, Lord, na totoo ka. Wala kasi nagturo sa akin, Lord, ng gospel. Walang nagturo sa akin tungkol sa iyo. Sapagkat ipinahayag na po ng Diyos ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang sangnilikha. Verse 20. Simula pa ng likhain ng sanlibutan ay malinaw nang nakikita ang kanyang mga di nakikitang katangian. Ang Diyos po natin ay Espiritu at hindi natin siya nakikita. Ngunit nakikita natin yung kanyang gawa. Tignan niyo yung katabi niyo. Yan po ay gawa ng Diyos. At dahil nakikita natin ang gawa ng Panginoon, nakikilala natin na mayroong isang bahagi ng kanyang kalwalhatian dun sa kanyang nilikha. For example po, yung magagandang gusali, yung mga magagandang building. Pag tumitingin tayo sa magagandang building, alam natin merong gumawa ng building. Hindi naman siya parang kaputi na umusbong. No? Merong mga architect, merong mga engineer na nagagawa nun. Yung mga obra, yung mga painting, ganyan. No? Hindi naman yung kusang nag-paint mag-isa. Alam natin meron yung mga painter, mga pintor.
Sa mga aklat, kung bakit may aklat, kagaya ng Bible, paano na-compile yung Bible? Dahil mayroong sumulat. No? Ganon din po ang buong San Sinukob, napakalawak ng kalawakan. Hindi nga natin alam yung eksaktong pag-ikot ng mga planeta eh. Pero, at di rin natin alam yung paano kakomplikado yung katawan ng tao. Di natin alam yung mga DNA, di natin alam yon yung batas ng kalikasan. Pero nakikita natin ang mga yon. At maging yung kauyusan ng lahat ng nilikha. Sabi ni David sa awit 19, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Pag tinitingnan natin yung bawat araw, bawat gabi na umiikot araw-araw sa atin, no? Wala po itong tigil na nangangaral sa atin na ang bawat pagsikat ng araw, ang bawat bituin sa langit, ang bawat paghinga natin, lahat pong yun ay nagpapatotoo na merong Diyos at wala po tayong maidadahilan sa Kanya. Kaya po mga kapatid, sa araw ng paghukom, wala pong makakapagsabi na hindi ko alam. Lord, wala pong nagsabi sa akin tungkol sa iyo. Baka naipangaral sa iyo ang Panginoon, hindi ka lang nakinig. Nakatulog ka lang. Pakigising po yung katabi po. Baka pagharap sa Panginoon na kagulatan. So, wag po niyo po akong tawag dito. Don't get me wrong dito po sa katotohanan na ipinahayag ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian sa kanyang creation. Sapagkat napakahalaga po na ipinapangaral pa rin ang gospel. Amen? Yun yung means of grace eh. Kung bakit maniligtas ang tao sa pamamagitan ng gospel ng Panginoon. Ngunit yung general revelation ng Panginoon, sapat na po yun upang ipakita na mayroong Diyos at may pananagutan ng tao sa Kanya. Pangalawa, ano ang pinakaugat ng kasalanan? Ang hindi pagluwalhati sa Diyos. Verse 21, sapagkat bagaman nakilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Alam nilang may Diyos, tama? Kilala nila ang Diyos. Pero anong ginawa nila? Hindi nila siya niluwalhati. Ito po mga kapatid ang ugat ng lahat ng kasalanan. Hindi po, ang ugat ng kasalanan ay hindi pagpatay, hindi pangangalunya o pagnanakaw. Ang unang kasalanan ay hindi pagluwalhati sa Diyos bilang Diyos. Tayo po mga tao nilalang upang sambahin ng Diyos. Amen? Ngunit sa halip na sambahin ng Diyos, ibigay sa Panginoon yung karangalang nararapat sa Kanya, anong ginawa ng tao? Kinuha natin yung karangalan na yun para sa ating sarili. Yun yung ginawa ni Eva, yun yung ginawa ni Adan, yun yung ginawa sa Torre ng Babel, at yun din po ang ginawa ng Israel, at yun din ang ginagawa ng sanlibutan ngayon. Ang bawat kasalanan ay nagsisimula sa pagtanggi na kilalanin ng Diyos bilang pinakamataas. Bakit po nakahayag ang puot ng Diyos? Sapagkat alam ng tao ang katotohanan. Ngunit pinipili niya itong supilin. At tumatanggi siya sa luwalhati ng Diyos. At pinagpapalit ito sa mga nilalang lang. Ang mga nilikha lang. At ano ang ginagawa ng Diyos bilang tugon sa rebelyon ng sanlibutan? Ang sagot po ni Pablo ay paulit-ulit nating marinig dun sa binasa natin. Kaya't ibinigay sila ng Diyos. Next po, ang puot ng Diyos ay nakahayag sa pamamagitan ng kanyang paghahatol. At yung paghahatol niya na ibinigay sila ng Diyos. Marahil po kung tatanungin tayo, no? Iisipin natin, okay nga yun kapag hinayaan ako ng Lord sa gusto ko. Okay nga yun, magagawa ko na yung gusto ko. Sa Roma chapter 1 verse 24 to 28, nung sinabi po ni Pablo na ang tao ay sinusupi ng katotohanan ng Diyos, and expect natin ang kasunod nun, kaya sila pinuksan ng Diyos. Kung maalala nyo sa story ni Noah, no? Tumanggi sila sa Panginoon, hindi nila kinalala ang Diyos, kaya nagpadala ang Diyos ng baha at na-wipe out yung mga tao. Pwede din naman gawin ng Panginoon yun. No? Pwede siya magpadala ng apoy mula sa langit at lipunin tayo o kaya kainin tayo ng lupa. Ngunit hindi yun ang sinabi ni Pablo. 3 beses niya inulit ito sa mga verses po. Verse 24, kaya't ibinigay sila ng Diyos. Verse 26, dahil dito ibinigay sila ng Diyos. And 28,
at yamang hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos. Aksidente ba na inuulit ni Pablo ito? Mga kapatid, sa Biblia po, kapag may inuulit na isang bagay o isang salita, kailangan po natin ito pagtuunan ng pansin. Kasi ito ang pangunahing tema. Ano pong ibig sabihin ng ibinigay sila ng Diyos? Marami sa atin iisipin, baka maiintindihan natin yung word na ibinigay sila ng Diyos. Para bang pinabayaan na sila ng Panginoon. Hinayaan na sila ng Lord. Although may katotohanan po yung bagay na yun, ngunit kulang pa. Sa wikang Griego, ang word po na ginamit ni Pablo ay paredoken. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Pero ang salita pong ibinigay ay ginagamit din kapag ang isang tao ay ibinibigay sa hukuman upang hatulan. Halimbawa si Judas, nung ibinigay niya si Jesus sa mga pinuno, ang word na ginamit doon ay ibinigay o paredoken. Si Poncio Pilato, nung ibinigay niya si Jesus para ipako sa krus, ang word na ginamit doon ay parehas po. So ang word na ibinigay ay hindi simpleng pagpapabaya. Next po. Kundi isang judicial act. Isa pong opisyal na pagpapasya. So kung bakit ibinigay ng Diyos sa sarili niyang kahalayan at kasamaan ng tao, hindi dahil nawalan siya ng kontrol o hindi dahil napagod siya sa tao. Pagod na ako sa inyo, bahala na kayo. Hindi po siya umatras, sa halip bilang banal na hukom. Pinagkaloob niya sa Diyos yung buhay na pinili niyang tahakin. At yun po yung pinaka-nakakatakot. Ito yung hatol, ito ang buot ng Diyos. Minsan iniisip natin ang pinakamabigat na paghuhukom ng Diyos yung pag may bumaksak ng bulalakaw sa atin eh. Kainin tayo ng lupa, malakas na bagyo, kainin tayo ng baha. Ngunit mas nakakatakot po yung sinabi ni Pablo. Kapag ka ang Diyos po natin na banal, sinasabi natin sa Kanya na ayaw nating sumunod sa Kanya, gusto nating mabuhay ng hiwalay sa Kanya. Pag sinabi ng Diyos na sige, yun po na pinaka-nakakatakot na katayuan. Pag hinayaan na tayo. Pag sinabi ng Diyos na sige, mararanasan mo ngayon ang bunga ng pinili mong kasalanan. Ang paghuhukom po ay nagsisimula bago pa ang huling araw. Ang paghuhukom o paghatol ay nagsisimula na bago pa ang huling araw. Kagaya po ng binanggit natin kanina, darating ang araw na meron tayong hahakulan tayo sa harap ng Diyos, ang buong sangkatauhan. Ngunit may bahagi ng paghuhukom at paghahatol na nagsisimula na ngayon. Kapag ang tao po, paulit-ulit nating tinatanggihan ng Diyos, kapag paulit-ulit nating ipinagpapalit ang katotohanan sa kasinungalingan, darating po ang panahon ng Diyos mismo ang magbibigay sa atin sa sarili nating kasalanan. Ibig sabihin po bilang hatol sa atin, hindi na tayo pipigilan ng Diyos sa makasalanan na direksyon na gusto nating piliin. At ito po yung isa sa mga paraan ng pagpapakita ng kanyang puot sa kasalukuyan pag hinayaan ka na niya. Maaaring isipin natin na blessing yun. Gagawa natin gusto natin. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, yung po ang pinakamabigat na paghuhukom ng Diyos. Ang ibigay niya tayo sa gusto natin paggawa ng kasalanan. Kapag sinabi ng tao na ayaw ko sa Diyos at sinabi ng Diyos na sige, hindi po yun tagumpay, hindi po yun kalayaan, hindi po yun pagpapala. Yan po ay paghuhukom at paghatol ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit dapat tayong matakot kapag wala na tayong conviction. Kapag hindi na kumikibo yung konsensya natin. Yung kapag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo nababagabag, dapat po tayong matakot, mga kapatid. Kapag wala na tayong pagnanais na magsisi, pag ayaw na nating labanan ng kasalanan, dapat po tayong matakot. Dahil maaring yun po ay tanda na tayo po ay binigay na sa ating sariling pagnanasa. Ano pong itsura ng isang taong ibinigay na ng Diyos sa kanyang sariling pag-iisip? At anong bunga nito sa kanyang pamumuhay? Basahin natin, Roma chapter 1 verse 29 to
32. Inilahad po dito ni Pablo yung mahabang listahan ng mga kasalanang bunga ng pagtanggi sa Diyos. At dito natin makikita ang problema ng sangkatauhan ay hindi lamang ilang masamang gawain, kundi ang ating kalikasan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pagdaray at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, makatanang kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingag sa kapwa. Nalalaman nilang utos ang Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng mga gumagawa nito. Gayunpaman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Ano pong bunga ng isang tao na tumanggi sa Diyos? Ang bunga ng pagtanggi sa Diyos ay pagkasira ng buong pagkatao. Nakikita natin, hindi homosexuality yung pangunahing paksa ni Pablo sa Roma. At hindi rin po layunin ni Pablo na gumawa ng mahabang listahan ng mga pinakamasasamang kasalanan. Ang layunin po ni Pablo kung bakit niya isinulat yon ay upang ipakita sa atin kung gaano kalalim ang nagiging epekto ng kasalanan sa buong sangkatauhan. Yung mga binasa natin kanina, may mga tao po ba tayong nakita na ganon ang gawain? O maaring tayo, ganon ang gawain natin? Nakita niyo yung epekto ng kasalanan sa atin? Hindi lamang po na-apektuhan yung sexualidad sa mga nakaraang verses na binasa natin. Hindi lamang po na-apektuhan yung moralidad. Ang buong pagkatao ng tao ay nasisira. Ang puso, ang isip, ang konsensya, at ang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Lahat po ay apektado ng kasalanan. Ito po yung dahilan kung bakit napakahaba ng listahan ni Pablo. Tandaan po natin ito mga kapatid. Ang kasalanan ay hindi po isa lamang gawain. Ito ay kalagayan. Roma chapter 1 verse 29 to 31, sila ay napuno. Sinorkat ko na yan. Sila ay napuno ng lahat ng uri ng kalikuan. Napuno. Ibig sabihin may laman na. Napuno lang. Hindi lang basta nakagawa sila, kundi nadagdagan yung kanilang ginagawa. Ibig sabihin po, ang kasalanan, ang pagiging makasalanan ng isang tao ay hindi paminsan-minsang pagkakamali lamang. Ito yung direksyon ng buhay natin. Ito yung ating kalagayan. At ito po ang dahilan kung bakit ang Biblia ay hindi nagtuturo na ang tao ay likas na mabuti at paminsan-minsan ay nagkakamali. Itunuturo sa atin ang kasulatan na ang tao ay makasalanan sa kanyang likas na kalagayan at tayo ay patay at nangangailangan ng biyaya. Tingnan niyo po yung lawak ng pagkasira ng tao dahil sa kasalanan. No? 29 to 30, grabe yung listahan. Kulang pa yun. Kulang pa yun. Pansinin niyo po yung listahan doon. May mga kasalanan po doon na hindi natin inaasahang makita. Kagaya ng pagpatay, kasamaan, karahasan. At isinama ni Pablo doon yung pagsuway sa magulang. Tayo pong lahat ay naging mga anak. Bakit isinama ni Pablo yung pagsuway ng magulang? Inilabel niya, inipantay niya doon sa pagpatay, kasamaan, karahasan. Ito po yung dahilan kung bakit ito yung sinulat ni Pablo. Dahil yung pagsuway sa magulang ay kasing bigat po ng pagpatay. Alam niyo po ba yun? Dahil sa harap po ng banal na Diyos, wala pong maliit at malaking kasalanan. Lahat po ay kasalanan sa harap ng Panginoon. Ang pagiging pagsuway po sa magulang ay bunga ng ating rebellion laban sa may lalang. Ito ang dahilan kung bakit wala po sino man sa atin ang mga pagmamalaki. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako killer, hindi ako mamamatay tao, hindi ako chismosa, hindi ako mapanirang puri, hindi ako nanlalait ng kapwa. Pero suwayin naman sa magulang. Lahat po tayo guilty
sa lahat po ng kasalanan na ating ginawa. Lahat tayo ay nararapat sa hatol at poot ng Diyos. Sino po sa atin ang makakapagsabi dito na kailanman hindi siya nagkasala? Lahat po tayo nagawa yung mga bagay na yan namin. Yung listahan na binigay ni Pablo. Lahat tayo guilty doon. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos na tayo po ngayon ay pinatawad na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, linawin natin, no? Yung mga bagay na yon, yung mga panirang puri, marahas, suwel sa magulang, hindi yun listahan ng sila. Napakadali pong sabihin yun, no? Na ganyan ang mga tao ngayon. Ganyan talaga sila ngayon. Tingnan niyo ang mundo. Napakasama nila. Tingnan mo ang lipunan. No? Sa Roma chapter 1, tinutukoy ni Pablo yung kasalanan ng mga tao mula sa mga Hintil. Sa Roma chapter 2 naman, bumaling siya sa mga Hudyo. At para siyang inagsasabi na, oo, tama nga yan, masasama ang mga Hintil. Yun yung response ng mga Hudyo. Pero anong sabi ni Pablo? Ikaw na humahatol sa iba, wala ka rin maitadahilan. Ang pagdating sa Roma chapter 3, isinara ni Pablo yung argumento. Walang matuwid, wala kahit isa. Napakaganda nung paraan ng pangangaral ni Pablo. Una, pinayagan niyang sumang-ayon yung mga Hudyo, no, yung mga mambabasa niya na mga kasalanan ng mga tao na hiwalay sa Diyos. Which is yung mga Hentil, yung mga Gentiles. Pagkatapos, bigla niyang sinabi, pumaling siya sa mga Hudyo at sinabi na kasama rin kayo. Kasama ka rin. Parang ikaw lang din yan. Ito po yung dahilan kung bakit hindi natin dapat basahin ang Roma bilang listahan ng mga kasalanan ng ibang tao. Basahin natin ito bilang ating salamin. Dahil kung wala po ang biyaya ng Diyos, yun yung larawan natin lahat. Amen? Lahat tayo ganun. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Maaring iba-iba yung anyo ng ating pagkakasala. May maliit sa paningin natin, may malaki. Ngunit iisa lang ang ugat. Lahat po tayo ay pinanganak na hiwalay sa Diyos. Pagdating sa verse 32, ibinigay ni Pablo yung diagnosis niya. Alam nila ang matuwid na hatol ng Diyos. Hindi sila ignorante. Alam nila na lahat po ng gumagawa ng bagay na yon ay karapat-dapat hatulan o kailangan ng kamatayan. Hindi ignorance yung problema. Hindi kakulangan ng impormasyon. Alam nila. Kung bakit tinitingnan natin yung paligid natin, bakit may mga gumagawa ng masama, hindi po dahil biktima lang sila. Alam nila. May konsensya po ang tao. Alam po ng tao na mali ang kasalanan at alam niyang may pananagutan siya sa Diyos. Ngunit anong ginagawa natin? Hindi lamang po natin ito pinagpapatuloy sa paggawa. Ang mas malala, sinasang-ayunan pa natin ito. At ito yung sukdulang pagbagsak. Hindi lamang tayo gumagawa ng kasalanan, pinagdiriwang pa natin ang kasalanan. Hindi lamang natin tinotolerate ang pagkakamali, inaaprobahan pa natin, ipinagmamalaki at ipinagtatanggol. Ito po yung larawan ng lipunan natin ngayon. Yung dating ikinakahiya, yung pinagmamalaki ngayon. Tama? Yung dating tinatawag na mali o kasalanan, tinatawag na bilang kalayaan. Ang dating tinatawag na kasamaan, kinamumuhian natin, tinatawag na ngayong kabutihan. At baliktad na. Yung tinatawag na kabanalan ngayon, ay tinatawag na makitid ang isip, mga judgmental, mga banal-banalan. Hindi po naging bago yung problema. 2,000 taon ang nakalipas nung isinulat ito ni Pablo. Ngayon mga kapatid, sa tingin nyo, may pag-asa pa ba ang kasamaan ng tao? Kung tapat nating babasahin ng Roma chapter 1 hanggang Roma chapter 3, iisa lang yung magiging conclusion. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi sapat ang mabubuting gawa. Hindi sapat ang relihiyon. Hindi sapat ang moralidad. At hindi sapat ang kaalaman. Sapagkat ang problema hindi yung ginagawa lang natin. Ang problema, sino tayo apart from the grace of God? Kung hiwalay tayo sa grasya, biyaya ng Panginoon, wala tayong relasyon sa Panginoon, sino tayo sa Kanyang harap? Ito po yung dahilan kung bakit ang gospel ay hindi lang magandang payo.
Hindi lang siya listahan ng mga dapat nating gawin upang maging mabuting tao. Ito pong ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay magandang balita sapagkat ang hindi kayang gawin ng makasalanang tao ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Bilang panghuling punto, ang tanging kanlungan mula sa poon ng Diyos ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba kayo? Si Jesus Christ lang po ang kaligtasan, ang daan, upang tayo ay makalaya sa ating mga kasalanan. Upang tayo maligtas sa kahatulan ng Diyos, kailangan po natin ng relasyon at kapatawaran mula sa ating Panginoong Jesucristo. So ang Roma po, ang aklat ng Roma, hindi siya isinulat para patunayan lamang po na may mga masasamang tao. Ang Roma ay sinulat upang ipakita na lahat ng tao ay makasalanan. Sa makatuwid ay lahat tayo ay nangangailangan ng parehong tagapagligtas. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng parehong tagapagligtas. Ito po ang dahilan kung bakit dapat nating tignan na ang Roma chapter 1 ay hindi para sabihin na buti na lang hindi ako katulad nila. Sa halip, ang dapat nating sabihin, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, iyan din ang magiging kalagayan ko. Ang pagbasa po sa aklat ng Roma ay hindi nagtutulak sa ating bilat na maging mapagmataas, kundi ito ay nagtuturo sa ating maging mapagkumbaba. Ang ugat po ng problema ng tao ay ang ating relasyon sa Diyos. Hanggat hindi naayos ang relasyon ng tao sa Diyos, hindi natin tuluyang maayos ang ating relasyon sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Ang kasalanan po ang ugat at lahat ay bunga lamang. Kaya hindi po sapat ang maraming batas, hindi sapat ang maraming edukasyon, maraming reliyon, o mas maraming mabubuting gawa dahil ang problema natin ay nasa puso. At ang puso natin ay hindi kayang baguhin natin. Kung ganoon, sino makapagligtas sa atin? Roma chapter 3. Ngunit ngayon, bukod sa kautusan ay nahayag ang katuwiran ng Diyos. Sa Roma chapter 5, ipinahayag niya ang habang tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Roma chapter 8, ipinahayag niya wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Napakaganda po ng daloy ng Roma. Sa chapter 3, nagsimula siya sa Diyos, hindi sa tao. Kaya walang sino man na magiging ligtas sa araw ng paghuhukom dahil sa pagiging relihiyoso. Wala pong maliligtas sa araw ng paghuhukom dahil siya ay nasa simbahan o dahil siya ay gumagawa ng mabuti. Ang tanging mga maliligtas lamang po ay ang mga nasa Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo lamang po ang naging kanlungan mula sa poot ng Diyos. Sa pag-aaral po natin ngayon at panghuli, pangwakas, tingnan po natin ang Roma chapter 1 ay isa sa pinakamabigat na kabanata ng buong bagong tipan. No, hindi lamang ito isinulat upang itulak tayo sa kawalan ng pag-asa. Sinulat ito upang alisin natin ang maling pag-asa sa ating sarili, sa ating relihiyon at sa mabubuti nating gawa. Sa halip, ang ating pag-asa ibigay natin sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Sapagkat kapag nakita natin kung gaano kalaki ang ating kasalanan, mas lalo nating makikita kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos. Amen? Kapag nakita natin kung gaano kalaki ang ating kasalanan, mas lalo nating makikita kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos. Kung makikita lang natin kung gaano kalaki ang pinatawad sa atin ng Panginoon, kung gaano karami kasalanan ang pinatawad sa atin ng Diyos, doon natin ma-appreciate ang biyaya ng ating Panginoon. At kapag nakita natin kung gaano kakilakilabot ang poot ng Diyos laban sa kasalanan, mas lalo nating mamahalin at hahanapin ang ating tagapagligtas na kusang tumanggap ng poot na yun alang-alang para sa atin. Lahat mo ng papuri sa ating Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Naman namin Diyos sa mga pangyarihan, hindi po namin matidenay o God na ngayon ay namumuhay kami sa mundo na lahat pong yun ay present. Lahat ng kasamaan, kabuktutan, karumihan, kahalayan ay nasa paligid namin, Panginoon. At naging part din kami ng Panginoon. Maging mga mahal namin sa buhay ay namumuhay pa rin doon. Ganun pa man o Diyos, lahat kami ay subject sa
paghatol mo. Lahat kami ay subject, Panginoon, sa kapurusahan dahil sa aming mga pagtalikod sa iyo at pagtanggi sa iyo, Panginoon. Gayun pa man, aming mga puso ay lubos na nagpapasalamat na kami, Lord God, ay iyong hinango, iniligtas, binigyan ng bagong kasuotan, pinatawad, Panginoon, at tinanggap bilang iyong mga anak, at binigyan ng mana, mag-aantay, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo, Diyos. Napakalaking biyaya, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin. Higit na mas malaki ang biyaya mo, ang grasya mo, kaysa sa mga kasalanan na aming nakumit, Lord. Kaya kami ay tunay na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Sapagkat kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, kung walang Panginoong Jesucristo na umako ng lahat na aming karumihan sa krus sa Kalbaryo, kung walang Jesucristo na nagtiis sa bawat hampas, sa bawat latay, sa bawat sakit, pag-aalipusta, Panginoon, hindi kami maliligtas. Walang sino man sa amin ang matuwid. Walang sino man sa amin, Lord, ang may karapatang humarap sa iyo, Panginoon, sabihin na napaka-unfair mo, God. Dahil lahat kami, Panginoon, ay guilty sa lahat ng aming karumihan. Kaya maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan na namumula sa aming Panginoon Kristo. Salamat sa patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay na patuloy kami binabago nito from glory to glory sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat din sa iglesyang ito na patuloy mong ginagamit upang maging pagkapahayagan, Lord, ng inyong pong banal na salita. Na narinig namin, naiintindihan at naunawaan namin kung gaano po kami, Lord God, tunay na tinanggap at minahal. Dalangin po namin na ang pag-ibig na ito, itong biyaya na aming tinanggap mula sa iyo, na siyang magdadrive sa amin, Panginoon, upang abutin ang mga kaluluwa, Lord God, na patuloy na namumuhay sa kasalanan. Ito yung mag-drive at mag-motivate sa amin, Panginoon, para tunay na maging asin at ilaw saan man kami naroon. Dahil kahit saan kami magpunta, Panginoon, laging may unbeliever kami kasama. Gamitin mo kami bilang iyong mga mouthpiece, bilang iyong mga lingkod, Panginoon. Kung tunay naming naunawaan ang biyaya mo, nalangin po namin na gamitin mo kami bilang iyong mga vessel, Panginoon, ng iyong kabutihan. Nang sa ganun, Lord God, dumating ang panahon na tunay na maipahayag ng katotohanan mo sa lahat ng sulok ng mundo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng plano mo, lahat ng sinabi mo ay matutupad sapagkat ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Maraming salamat po sa patuloy naming discussion, sa pag-aaral namin. Dalangin po namin ang inyo pong pangunguna sa amin. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa tamang Panginoon Jesus. Amen. Yung sa discussion ko, mali yung nalagay ko, no? So yung unang tanong ko, mali yan sa prayer meeting. Yung sa unang tanong ko po, ano ang kalagayan ng isang tao? O paano malalaman ng isang tao ang kanyang kalagayan sa ilalim ng poot ng Diyos? I-flash ko na lang po mamaya. Then pangalawa, ano po ang tugon natin sa biyaya ng ating Panginoon? Yun lamang, pupunta po tayo sa mga groupings natin. Ako na ba?